bagay na nagbibigay ng tunog sa ating paligid. Matapos ang ating aralin, inaasahang nakikilala mo ang pinanggagalingan ng tunog at nailalarawan ang gamit ng tunog. Pero bago tayo magsimula, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, si nanay ay nagsasampay ng damit. Anong halimbawa ng liwanag ang kailangan niya upang matuyo ang kanyang mga nilabhan? Ang tamang sagot ay araw or sikat ng araw. Pangalawa, alin ang hindi nakabilang sa pangkat? Ang tamang sagot ay posporo. Pangatlo, bakit mahalaga ang liwanag? Mahalaga ang maliwanag upang makita natin ang mga bagay. Pang-apat, ito ang bagay na nagbibigay ng init at ginagamit sa pagluluto ng kanin. Ang tamang sagot ay rice cooker. At panghuli, ano ang tumutulong upang makontrol ang daloy ng trapiko sa kalsada? Ang tamang sagot ay ilaw trapiko. Mahusay mga bata. Ngayon, tumako na tayo sa ating talakayan. Habang natutulog si Sam, bigla siyang nagising dahil sa ingay ng kanyang paligid. Una na dito ang meow meow o tunog ng alaga niyang pusa. Sunod ay ang ingay ng kanyang kapitbahay na nagsasaya at nagpapatugtog ng iba't ibang instrumento. Kasama din ng mga nagbangga ang mga sasakyan sa labas ng kanilang kalsada. Dahil sa ingay ng kanyang paligid, hindi na siya nakatulog pa at tuluyan nang bumangon sa kanyang higaan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga bagay na nagbibigay ng tunog at ano ang gamit nito. Ang tunog o ingay na naririnig mula sa tinig ng tao o indayog ng musika o awitin ay isang uri ng tunog-alon o sound waves na nararamdaman ng ating pandinig. May dalawang uri ng tunog. Ito ay ang malakas at mahinang tunog. Ang tunog ay maaaring magmula sa tunog ng sasakyan, tunog ng mga hayop, at iba't ibang instrumento. Ang mga tunog ay sinusukat sa pamamagitan ng lakas, hina at frequency nito. Ito ay ginagamitan ng unit na decibels, dB at hertz, Hz. Ang tunog din ay maaaring makabuo ng echo o alingaw-ngaw na nagaganap kapag nauulit ang tunog dahil sa pagtalbog nito sa mga solid na surface. Narito ang ilan sa mga halimbawa o sukat ng mga tunog na nangyayari o naririnig natin sa ating paligid. Katulad ng breathing or paghinga na nakakabuo ng 10 decibels, ang pagbagsak ng mga dahon na nakakabuo ng 20 decibels, ang bulong 30 decibels, ang tunog ng refrigerator 40 decibels, mahinang patak ng ulan ay 50 decibels, ang pakikipag-usap ng malumanay ay 60 decibels, ang tunog ng mga sasakyan ay 70 decibels, ang tunog ng truck na nakakabuo ng 80 decibels, ang tunog ng hairdryer na nakakabuo ng 90 decibels, ang helicopter 100 decibels, ang tunog ng trombone na 110 decibels, ang sirin ng pulis na 120 decibels,
ang jet engine na nakakabuo ng 100 decibels at ang fireworks na nakakabuo ng 140 decibels. Isa-isahin natin ang dalawang uri ng tunog. Una ay ang mahinang tunog. Ang mahinang tunog ay mayroong frequency na 500 Hz o mas mababa dito. Ang karaniwang tunog na ginagawa ng mga taong nag-uusap ay nasa 40 at 60 decibels. Kapag mas mababa dito ay may tuturing na itong mahinang tunog. Nakakatulong ang mahinang tunog sa pagbawas ng stress, pag-improve ng memorya, at pagbaba ng blood pressure. Narito ang mga bagay na nakakabuo ng mahinang tunog katulad ng mga huni ng ibon, tunog ng agos o daloy ng tubig, tunog ng gumaganang orasan, paghinga ng isang tao, at tunog ng palaka. Ikalawa naman ay ang malakas na tunog. Sinusukat din sa pamamagitan ng frequency ang mga bagay na may malalakas na tunog. Ang malakas na tunog ay mayroong frequency na 600 Hz o mas mataas dito. Ang mga malalakas na tunog ay masakit sa tainga, pakinggan at maaaring makasira ng ating mga pandinig. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa ng mga bagay na nagbibigay ng malakas na tunog katulad ng kulog at kidlat, mga tunog ng sasakyan, speaker, putok ng baril, at fireworks. Ngayon, narito naman ang iba't ibang bagay at mga hayop na maaaring pagmulan ng tunog. Una ay ang mga instrumento, katulad ng strings, mga instrumentong gumagawa ng tunog gamit ang mga string or kwerdas, woodwind, mga instrumentong gawa sa kahoy o bakal na hinihipan. Sunod ay ang brass, mga instrumentong gawa sa tanso na gumagawa ng tunog sa pamamagitan ng sympathetic na panginginig ng hangin. At panghuli, percussion, mga instrumentong pinapalo upang makagawa ng mga tunog. Kabilang din sa mga nakagawa ng tunog ay mga sasakyan at tunog nito katulad ng jeep, motor, vapor, ambulansya, tren, at eroplano. Nakakabuo rin ng mga tunog ang mga kagamitan natin sa ating tahanan katulad ng martilyo, orasan, telepono, pito, bell, at xylophone. Nakakabuo din ng mga tunog ang mga hayop sa ating paligid katulad ng pusa, aso, kabayo, baka, baboy, kambing, donkey, daga, palaka, ahas, bubuyog, oso, leon, tigre, elepante, at mga manok. Narito naman ang mga bagay na nagbibigay ng tunog at halaga na nabibigay nito sa mga tao. Una dyan ay ang tunog ng ambulansya. Ang tunog ng ambulansya ay nagsisilbing babala sa mga sasakyan upang sila ay magbigay daan dahil may nanganganib na buhay. Kabilang din dito ay ang kampana. Ang kampana o tunog ng kampana ay hudyat na malapit nang magsimula ang misa. Ang doorbell or tunog ng doorbell naman ay isang sinyales na may tao sa labas ng inyong tahanan. Ang
alarm clock ay isa ding orasan na dinisenyo upang alertuhin o paalalahanan ang isang tao. Ang pangunahing gawain nito ay gisingin ang tao mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang panghuli ay ang tinig ng tao. Ang paghihele sa isang sanggol ay nakakabuo ng malumanay o mahinang tunog, nakakatulong upang ang bata ay makatulog ng maayos at mabilis. Ang iba't ibang tunog sa ating paligid ay maaaring magdala ng magandang pakiramdam sa ating katawan, katulad na lamang ng mga kaaya-ayang musika kung saan inaalis nito ang ating pagkabagot o stress sa ating nararamdaman. Kayo ba ay may mga tanong mga bata? Kung wala, dumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa unang gawain, pagtambalin ang hanay A at hanay B. Ayon sa mga tunog na pinanggagalingan ito, isulat ang titik sa padlang. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan ang gawain. T-1 minute. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter D. Pangalawa ay letter E. Pangatlo ay letter B. Pang-apat ay letter A. At panghuli, ang tamang sagot ay letter C. Para sa inyong ikalawang gawain, ilagay ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha naman kung mali. Para sa unang bilang, ang malalakas na tunog ay maaaring makasira ng ating pandinig. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, ang mahihinang tinig o tunog ay maaaring mag-alis ng ating stress sa katawan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ang paghihele sa isang sanggol ay nakakabuo ng mahinang tunog. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-apat, instrumento ang tawag sa mga bagay na nakakabuo ng magagandang tunog o musika. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At panghuli, brum brum ang tunog ng ambulansya. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Magaling mga bata. Tandaan, ang tunog o ingay na naririnig mula sa tinig ng tao o indayog ng musika o awitin ay isang uri ng tunog, alon o sound waves na nararamdaman ng ating pandinig. May 2 uri ng tunog. Ito ay ang malakas at mahinang tunog. Ang tunog ay maaaring magmula sa tunog ng sasakyan, tunog ng mga hayop at iba't ibang instrumento. Ang mga tunog ay sinusukat sa pamamagitan ng frequency at ginagamitan ng unit na hertz, Hz at decibels, dB. Ang tunog din ay maaaring makabuo ng echo o alingaw-ngaw. Ito ay nagaganap kapag nauulit ang tunog dahil sa pagtalbog nito sa mga solid surface. Ngayon,
Dumako na tayo sa inyong pangwakas na pagsusulit. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam!